Inaatake rin ang heat stroke ang mga hayop kaya ngayong summer mahalagang madalas silang paliguan. Samantala sa tindi naman ang init maging ang mga pananim sa ilang mga probinsya natutuyot na dahil kulang sa supply ng tubig. May report si Mariz Umali. Ngayong araw, 38 degrees Celsius ang naitalang pinakamainit na temperatura na naramdaman sa Dagupan, Pangasinan ayon sa Pag-asa. Sa tindingan ng alinsangan ngayon, pwede rin daw ma-stress at tamaan ng heat stroke ang mga hayop. Pag na-heat stroke sila, apektado yung mga puso, siyempre kawalan ng oxygen yun at posible na mamatay sila pag hindi sila naagapan. Kaya naman sa isang zoo sa Albay, hindi lang daw isang beses sa isang araw ngayon kung paliguan ang mga hayop, mula sa mga ibon hanggang sa mga ahas at tigre. Tila enjoy naman ang mga hayop sa tuwing nababasa sila ng tubig. Ayon sa mga veterinaryo, mabilis naman mapansin ang mga senyales ng heat stroke sa mga hayop, tulad ng mabilis na paghinga, madalas na nakalabas ang tila, namumulang mata, may init na katawan, malakas uminom ng tubig, walang ganang kumain, mabagal o ayaw kumilos, minsan hindi mapakali at tila naghahanap ng malamig na lugar. Maaari ring magsukang hayop o di kaya'y may diarrhea. Payo ng mga veterinaryo, madalas na painumin ng mga hayop. Maaaring paliguan ng 3 beses sa isang linggo ang mga alaga. Huwag silang hayaang mabilad sa araw. Pwede ring magbigay ng vitamins sa mga ito. Mahalaga rin ang proper grooming. Regular ding kolektahin ang mga dumi at linisin ang kulungan ng hayop. Nakakadagdag kasi sa init ang naiipong dumi sa kulungan. Apektado rin ang tumitinding tag-init maging ang mga sakahan. Sa Bacara, Ilocos Norte, tuyot na ang maraming palayan. Problema na raw kasi nila ang supply ng tubig doon. Luging-lugi na nga raw ang mga magsasaka dahil sa mga nasirang tanim. Sa 1 hektaryang palayan, dati raw ay nakakaani ang mga magsasaka na mahigit 4 na tonelada. Pero ngayon, wala pa raw 1 tonelada ang kanilang inaani. Dati hindi naman talaga problema ang areas na ito sa tubig. Pero gayong nag-iba na ang panahon, talagang apektado. Ngayon lang na sila na apektuhan ng tagtuyot. Sa Cagayan, maswerteng maaga raw nakapag-ani ang mga magsasaka ng kanilang mga palay at mais. Ang ilan nagtatanim naman ng mga gulay at bungang ugat. Pag ganitong mainit, yung yield nila talagang bumababa talaga yan. Unlike kung madalas yung ulan, maganda yung ani natin sa vegetable. Pag ganito, halos 50% ang reduction . Ang Department of Agriculture, sinisimulan na rin daw ipakilala sa mga magsasaka ang ilang na-develop na breed ng bigas na kayang tumagal sa mahabang tag-init o di kaya'y tagtuyot. Mariz Umali, GMA News.